nung ini-extra service po ako, napansin ko na parang na nalaman ko na lang po nung pagtapos namin, wala palang ngipin yung nag-extra service sa akin. Ay! Mas malambot po, sir, yung walang ngipin. Masarap pala. Tinutbrush po ba? Tinutbrush? Okay. Hello po. Ayun. Hello. Hello. Hello Kamusta po? Hello po. Magandang gabi po, Tio Bray. Nako. Sino sila? Sino po ang kausap natin? Ako po si Mark po ng Aurora po. Sa malayo din yung Aurora, pero hindi pa ako nakakapunta dyan. Maganda ba yung mga beach dyan? Opo, sobra pong maganda dito. Madami po ang nagpupunta dito ng mga foreigner po. Madami. So, yung mga tao ba dyan, yung mga lokal dyan, nagalo-lo sa mga foreigner? Sorry sir, di ko po alam yung lolo na yan. Ay, oo. Ako din, hindi ko din alam eh. Yung kwento lang din sa akin ni Joshua Agatep. So, ano pong may tutulong ko sa inyo? Ano pong name nila, sir? Ako po si Mark po, sir. Opo. Oo. Ako po, 57 years old na po. 57. Okay po, Sir Mark. Sige. Opo. Kasi po, gusto ko lang po humingi ng payo po kasi matagal na po kaming magkasama ng aking asawa. Meron po kami 4 na anak po. Gano'n na po kayo katagal kasal, Sir Mark? Matagal na po. Simula pa po nung 19 years old pa po ako. Matagal na nga. Oo. Matagal na. Okay, opo, alam nyo naman po sa probinsya, mas bata, mas maganda. Ganun, hindi ko alam, Sir Mark. Kasi Opo, kasi po, wala pong pinagkakaabalahan dito sa probinsya eh. Wala bang cable dyan, Sir Mark? Wala, noon po, dati po, wala po kasing TV dito, wala po paglibangan. So, yun na lang po. Naka-4 na anak ka? Opo, 4 po. Opo. May subscription po ba kayo, Sir Mark, ng Viva Max? Wala po. Mahirap po yung internet dito. Mahirap po yung kuryente. Okay. So, ang libangan nyo lang talaga, lo. Di ko nga po alam yung lo eh. Okay. So, yun lang. Pagmamahalan nyo ng asawa mo, yun na yung libangan nyo. Opo. Ang problema ko po kasi, kaya po ako napatawag. Opo. Sa sobrang tagal po namin ng asawa ko, parang tinatamad na siyang katabi ako sa pagtulog. Pag sinabi mo bang tinatamad na siyang magtabi sa'yo, hindi na siya pumapayag pag nagyayaya ka? Parang ganun ba, Sir Mark? Opo kasi kunyari galing po ako ng nagpa-farm po kasi ako eh. At saka nagko-construction po eh. So pag uuwi na po ako, pag uwi ko tulog na. Wala man lang pagkain. Basta tulog na po silang lahat. So parang ang pakiram ko po ay tinatamad na. Tinatamad na. So nauuna na siya natutulog. Nagtatabaho ba po si Mrs., Sir Mark? Opo, wala po kasi mahirap po talagang dito, signal po sa probinsya. Ganun pala yung sa Aurora, no? Hirap ng tawag, ano? Pero buti na lang nakatawag ka dito. Opo, may internet po dito. Malakas ang dito, ang globe. Kaya ako dito ng live stream mo. Ayun, buti naman, no? Nakakapanood ka ng live stream kahit papano. Tsaka tinan mo nga naman, no? Napakasimpleng tao lang, tinake time mo pang manood nitong live stream ko ngayon talagang. Kailan pa ho kayo nagpa-follow pala, Sir Mark? Bago kayo magtuloy ng ng kwento nyo. Napanood ko po kayo, palagi ko po akong nanonood po sa sa Facebook po ninyo ng mga videos na ina-upload po ninyo mula pa po nung pandemic. Mula pa nung pandemic? Ang tagal na nun. Hindi pa ako nag-i-interview nung pandemic. Ibig sabihin, naka-follow ka na dun sa page? Dito opo, lahat po ng yung mga babae pong ini-interview nyo, tuwan-tuwa po ako kapag tinatanong nyo po sila ng mga mga nakakatawang tanong.
Ano yung pinaka-paborito mong tanong, Sir Mark? Yan, gusto ko malaman. Kung ikaw ay punong kahoy, kailan ka unang nasibak? Kung ikaw ay punong kahoy, kailan ka huling sinibak? Yung ganun tanong. Yun, opo, yun po. Oo. Opo. Sumisibak po ba kayo ng kahoy dyan, Sir Mark? Madami po, lalo na yung mga matatanda ng mga kahoy. So yung asawa niyo po, matandang kahoy na po. Ay, wala na po, nasibak na. Kaya na, wala, tinatamad na. Malutong anong kahoy, matigas na ho, ayaw na ho. Ayaw na talaga. Hindi na po bumabaon yung pangsibak kasi makunat na yung kahoy. Yung yung toso po ba, hindi na tumutusok sa mapulang lupa? Hindi na po. Bakit? Ano yun? Ito lang question ko lang. Sabi mo 58 ka na, Sir Mark. 57 ka ba? po, 57. 57. Yung toso nyo po ba medyo kaya pa? Kaya pang o hindi na? Kaya pa po, kaya. Kasi kaya pa to, kahit hanggang 69 siguro ako, kaya pa. Kaya pa. Pero yung asawa nyo po, ayaw na. Hindi ko nga po. Yun po yung kailangan ko pong malaman kasi tinatamad na siya pag uuwi ako galing ng trabaho. Kaya ngayon may problema kami dahil sunod-sunod na po yung pag hindi niya po sa akin pagpansin. Nagkayayaan po yung magbabarkada ng pagkatapos po naming galing sa farm. Nagkayayaan po kami. Tapos na balitaan niya yung pinuntahan po namin ay may extra service pala. Hindi ko na naman po alam na ganun pala yung ginawa ng mga barkada ko. Sino pa po bang tatanggi? Hindi nagustuhan ko na nung nalaman po ng asawa ko, mas lalong hindi po ako pinansin. So nahuli ka na nagpa-extra service ka? Nung una po hindi po nahuli, nung mga makalawa, pangatlo, yun na po, doon na nagtanong-tanong saan daw po ba ako nagpupunta, bakit late daw ako umuwi. Oo. Ngayon, bakit siya nawawala ng gana? Dahil late ka na tapos nalaman niya na nagpupunta ka sa mga may extra service, no? Opo. Yun nga. Tanong ko lang, no, Sir Mark, ang extra service ba sa probinsya parehas ng extra service dito sa Maynila? Ay, hindi ko po alam kasi first time ko po dito sa probinsyang magka-extra service. Di pa po ako nakakapunta ng Manila eh. Yung extra service po ba diyan ano pong ginawa sa inyo? Kung pwede niyo po ikwento, kung komportable po kayo. Total, hindi naman po kayo nakikita. Pwede po bang yun? Ikwento po dito? Pwede. Paano po nangyari? Sige, kwento mo muna. O paano yung nangyari nung nagpunta kayo nung kaibigan mo? Ano yung nangyari? Umiga ka ba? Kwento mo muna. Yan. Gusto ko, para malaman lang dito, paano yung mga taga Maynila, paano yung extra service dyan? Kasi galing po kami ng trabaho, sabi sa akin ng mga kaibigan ko, mag-inuman daw kami. So nung nagkatapos po namin inunom, lasing-lasing na kaming lahat. Nagpunta kami dun sa massage, dun sa katabi ng inuman. Magkano po? Tapos 150 po. 150? Opo, 150. Tapos iba pa po yung kasi after po nung massage, kaya bigla po siyang naningil ng additional. Magkano? Kasi hindi ko na po bali 250 po yung hiningi sa akin. 250. Okay. Ganito, Sir Mark. Bigay mo sa akin muna yung address mo, saan yung na yan. Isasama ko yung mga kaibigan ko. Tapos sabihin ko, 7 extra service. Pwede. Pero po yung po kasi nung ini-extra service po ako, napansin ko na parang na walang nalaman ko na lang po nung pagtapos namin
ano pala, wala palang ngipin yung nag-extra service sa akin. Ay! Nung walang ngipin, mas nagustuhan nyo po ba o ano? Mas malambot po, sir, yung walang ngipin, masarap pala. Tinutbrush po ba? Tinutbrush? Hindi po kasi wala nga po ngipin kaya wala kay toothbrush. Oh, ginilagid. Gano'n. Ginilagid po ba? Ginilagid? Opo. Iba sa pakiramdam po pag ginigilagid. So, ginilagid talaga. Grabe O, Pero sige, niyo po, sir. Paano po hindi ko nga po alam yung extra service na yan. Tuloy, yung pera ko po na pinanggaling po ng pagsasaka, nagastos ko po doon. Yun mo, napansin na po nung misis ko na pakonti-konti na lang po yung perang na uuwi ko. Tapos, yun na po, hindi na po talaga ako pinapansin pag uuwi ako lagi sa bahay. Minsan walang pagkain, minsan tulog na silang lahat. Pag kinakalabit ko po si Mrs., hindi na rin po ako pinapansin. Ano po bang pwede kong gawin? Pero teka lang muna, dumibitin tayo sa kwento, Sir Mark Paano Opo. inaalok ng babae dyan yung extra service? Halimbawa, minasahe ka. Doon muna tayo, bago tayo sa bibigay ko sa iyo yung payo. Nung lasing na po kami, naglakad kasi katabi lang po nun na halos. Paglabas po namin ng inuman, meron pong sumisit-sit na ale. Sinasabi na psst, psst, boy. Tawag po sa akin, boy, kahit 57 years old na po ako. Tapos sabi po sa akin, kung gusto ko daw po ng babae. Okay. Ganun po. Pero pabulong po. Bubulungan ka po nung, hindi ko po alam kung sino po yun pero bubulungan lang po. Tapos, kung tatanungin niya kung gusto ko daw po ng babae or hindi. Pero siyempre, pumayag ka. Opo, siyempre, ako na nga pong hindi pinapansin ng asawa ko. Siyempre, gusto ko po yun. Okay. So, pagkatapos, pagpasok, minasahe na, masahe. Opo. Ilang minutes yung masahe, masarap ba? Hindi nga po ganun kagalingan yung masahe, pero mas nasarapan po ako doon sa extra service. Paano niya inalok yung extra service, sir? May minasahe ka ba muna sa sa binti, o sa singit, o ganon? Tapos ganon ba? Paano? Minasahe po ako na una sa likod po, tapos una po ayaw ko nga pong hinuhubad po pala yung brief. Pag magpapamasahe, hinubad pala ang suot ko lang po nun kasi nagpantalon lang po ako pero hindi ko po hinubad. Okay. Opo. Sabi sa akin, hubadin ko daw po. Ayoko, nahihiya po ako kasi first time ko nga pong gawin yun. Napakabait mo, Tapos, Sir Mark, Opo, napakabait ko po. Pero yun nga po, nagtataka talaga ako ba't hindi po talaga ako pinapansin ng asawa ko. Okay. Sa tingin ko yan, alam niya na yan yung ginagawa mo. Before ka ba nakasubok ng spakol? Sige, yung may extra service. Before ba niyan, madalas ba kayong magsiping ng asawa mo, Sir Mark? Opo, madalas po, lalo na nung kabataan namin. Ilang beses po sa isang linggo? Sa isang araw po, 3. Ano po yung tsura nun? May lumalabas pa po ba sa inyo nun, Sir Mark? 3 sa isang araw? Marami po nung kabataan ko, pero ngayon parang tulo-tulo na lang. Tubig na lang po? Tubig? Opo, yung parang walang kulay, gano'n. Grabe si Sir Mark. Ako mapapayo ko siguro, Sir Mark, ganito. Sinuyo mo na ba yung asawa mo? Hindi nga po ako pinapansin Hindi ko po alam kung paano manuyo Binigyan mo na ba ng bulaklak? Hindi po, wala po akong pambili Dinate mo na ba? Hindi din
I-date mo, ilabas mo. Kumain kayo ng, ano ba yung mga masarap na kainan dyan na medyo hindi naman kamahalan, Sir Mark? Baka naman pwedeng ganun. Dalin mo siya doon. Dito po uso po yung mga manok na kinakatay. Opo. Tapos parang ginagawang inasal, tapos yun na kakainin mo, tapos may kanin. Ayun. Ibili mo siya ng manok. Subukan mo muna. Subukan mo lang muna, lambing-lambingin muna siya. Pag hindi siya pag hindi siya umamo sa'yo, ibig sabihin nun, subukan mo lang na subukan. Tingin ko naman, papayag naman yan eh. Kumbaga, mapapatawad ka din dyan. Nangingi ka naman ng tawad. Hindi po ako pinapansin kasi. Subukan mong kausapin, subukan mong pansinin ka. Tsaka sabi ni Richard Paul Pitugo, mag-drive max ka daw. Alam mo ba yun? Di ko po alam yun. Drive max. Pampaano yun? Pampalakas yun. Tsaka isa pa, mali ka naman kasi talaga. Mali naman talagang pumunta ka ng pumunta ka nung magpa-extra service kasi may asawa ka na. Diba? Hindi naman ako nagmamalinis nung bata ako, ganun din ako. Nagpunta rin naman ako ng nakapunta rin tayo dyan. Hindi naman maniniwala yung mga tao, yung mga Skynam dyan, na hindi ako nakapunta ng ganun, yung may extra service. Pero nasubukan ko din yan nung binata ako. Pero pag ako, meron akong partner or meron akong jowa, naman ako? Kumbaga, nakakalimutan mo na yan, hindi na rin ako tumitingin sa ibang babae, nagiging loyal ako. Ewan ko, ako yun. Pero may mga iba kasi talagang lalaki, hindi kayang mag-loyal. Pero ikaw, alam ko, loyal ka, Sir Mark. First time ba nangyari to o nang mababae ka na before? Nung boyfriend, girlfriend po, nag-on and off po kami nung asawa ko ngayon. Medyo marami din pong kalokohan na nangyari. Ikaw mismo? Opo. Ayun. Yun kung hindi nyo na matatanong, medyo may itsura tayo nung kabataan natin. Yun ang madami pong nagkakagusto, kaya sunggab kapag may maganda. Paano po kayo sumunggab nung araw? Kung hindi mo na matatanong, lagi akong tinitilian ng mga babae kapag dumadaan ako sa eskwelahan. So, sa probinsya pala, ganun pa din mga babae, no? Nagtitilian din. Nakala ko dito lang sa Baynila yun. Ay, nako, sir, kung pupunta ka dito, sigurado ako titilaan ka. Ganun ba? Oo. Ayun. Oo, lalo na sir, pag may mga foreigner dito, pag may mga pumupunta dito mga foreigner, kasi gustong-gusto nila yung mga itsura na exotic, yung kakaiba, yung galing bundok, ganun sir. Oo. Ayan. Ako, Sir Mark, siguro sa akin, maraming salamat na tumawag ka at umano ka, syempre, meron pa kasi tayong isang caller. Ang advice ko sa'yo, suyuin mo lang yung asawa mo. Try your best na suyuin lang siya ng suyuin. 'Di ba? Tingin ko naman wala namang babaeng hindi lumalambot pag nakita niyang nakita niyang sorry ka talaga at nagsisisi ka. Kasi alam ko naman minsan ang lalaki nagkakamali. Tayo kasi pinagkaiba natin sa babae, ang pagdating sa kanila, ang sex ay siya, emotional. Sa ating mga lalaki, yun talaga physical lang siya Physical lang siya. So, alam ko naman, hindi ko gina-justify, pero ganun kasi talaga yung siyensya behind it. So, alam ko naman, mahal na mahal mo yung asawa mo. Tama ba, Sir Mark? Opo. Mahal na mahal ko po yan. Sige. So, yun. Subukan mo lang siyang suyuin ng suyuin. Bilan mo ng manok. Diba? Kain kayong dalawa. I-date mo sa meron ba kayong parang dyan, mga falls dyan o yung mga sapa dyan, i-date mo sa sapa. Yun. Magluto doon. Dinedate ko po sa may dam. Doon po kami
Ayan, doon Nagde-date sa dam. Yun, doon sa may ilalim ng tulay, bibigay yan. Opo, kaso lang, palagi po doon madaming dumuduming mga kalabaw, kaya makati minsan sa balat. Ganon? Opo. Ay, may mga linta pala doon, no? Opo, kaya dapat kapag bago kayo mag-date doon, titignan nyo muna kung may mga kalabaw o wala. Okay. So maraming salamat, Sir Mark. Salamat din po. na tumawag ka. Kukuha pa tayo ng next caller ngayon. At ingat ka, sana magkaayos na kayo niya asawa mo. Okay, thank you, Salamat. Sir Mark. Sir, pwede po mag-shoutout. Ay, sige. Sino bang gusto mo yung shoutout? Hello? Naku, naputol na si ano? Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chick